Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mets Pashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 13, 2025 and our topic is all about tatlong dahilan para magtiwala sa Diyos. So our concept is all about transcendence of God. So, ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ay umiiral sa itaas, higit pa, at hiwalay sa kanyang nilikha. So, hindi siya limitado ng oras, kahit yung mga espasyo niya or yung material na bagay. Dahil siya ay ganap na kakaiba at walang hanggan na mas dakila kaysa sa lahat ng nilikha niya. So, sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang mga iniisip ko ay hindi ninyo iniisip. So, ipinapakita nito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi kayang sukatin ng tao at karapat-dapat sa ating buong pagtitiwala at pagsasamba. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 55 verse 8 and 9 ASCD version. Sinabi ni Yahweh, ang mga iniisip ko ay hindi ninyo iniisip at ang mga pamamaraan ko ay hindi nyo pamamaraan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ganun din kataas ang mga pamamaraan ko at ang mga iniisip ko kaysa sa inyo. So, dako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is both transcendent and immanent. So, ang Diyos ay mataas at makapangyarihan sa lahat. Ngunit siya rin ay malapit sa atin. So, kahit napakadakila niya, is pinili niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. Dahil dito is pwede tayong magtiwala na siya ay may kakayahan at malasakit para pangunahan tayo sa buhay. Second is God's thoughts are infinitely higher. So, hindi natin lubos na maunawaan ang mga plano ng Diyos dahil mas mataas ang kanyang karunungan. So, kapag tila walang saysay ang mga pangyari, alalahanin natin na may mas malalim siyang dahilan. So, yung mga plano niya is laging mas maganda kaysa sa ating mga inaasahan. And lastly, God's way are infinitely better. So, yung mga paraan ng Diyos ay laging perpekto at para sa ating ikabubuti. So, kahit hindi agad natin nakikita ito, dahil siya ay tapat at alam niya kung ano yung makakabuti sa atin sa tamang oras. So, kapag natututunan nating magtiwala sa Kanya is mas nararanasan natin ang tunay na kapayapaan. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is repent by changing your mind. So, alam naman natin na ang tunay na pagsisi ay hindi lang sa pagtigil sa kasalanan, kundi pagbabago ng isip at pananaw natin. So, dapat nating itama yung ating pag-iisip at tanggapin na mas tama yung plano ng Diyos kaysa sa atin. So, kapag isinuko natin ang ating sariling paraan, is mas madali nating mararanasan yung kanyang kabutihan. Second is rely on God's plan and wisdom. So, syempre sa halip na magtiwala tayo sa ating sariling kakayahan, is dapat tayong magtiwala sa plano ng Diyos. Dahil siya lang ang nakakita ng kabuuan ng ating buhay. So, kaya't alam niya kung ano ang tama at kailan ito mangyari, dahil ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. And last is respond with complete trust. So, yung pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang pagsuko ng buong puso natin. So, hindi kalahati lang. So, kapag natututunan nating ibigay sa Kanya ang lahat, kumbaga yung ating weakness, yung mga plans natin, syempre yung pangarap natin is makikita natin yung Kanyang kabutihan sa bawat hakbang. So, yung tunay na pananampalataya is umaasa kahit hindi pa nakikita yung resulta. So, ngayon dako na tayo sa ating last parts, our discussion. Our discussion talks about what does knowing that God is infinitely wise improve our faith. So, kapag alam natin na ang Diyos ay walang hanggan sa karunungan, is mas natututunan natin magtiwala sa Kanya kahit hindi natin nauunawaan yung lahat. So, hindi kailanman nagkakamali, kaya't pwede tayong magpahinga sa katotohanang may layunin siya sa bawat sitwasyon natin. So, yung alam na mas mataas ang kanyang karunungan ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba at pagtitiwala na nagpapalalim sa ating pananampalataya araw-araw. So, natutunan ko po sa devotion na ito na mas mapagkatiwalaan natin ang Diyos dahil alam natin na mas mataas ang kanyang karunungan kaysa sa atin. So, kapag may mga bagay na hindi tayo maintindihan, is dapat piliin nating manampalataya kaysa magduda. So, alam natin na ang kanyang mga plano ay laging mabuti at
nasa tamang panahon at ipinapakita niya ang kanyang layunin sa ating buhay. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ay Diyos na dakila at marunong sa lahat. Lord God, turuan mo po kaming magtiwala sa inyo kahit hindi po namin naunawaan ang nangyayari. Lord God, palitan mo po ang aming mga pagdududa ng pananampalataya at ang aming takot ng kapayapaan. Nawa ang bawat takpang po na ito ay magpakita ng pagtitiwala sa iyong kabutihan at karunungan sa pangalan ni Jesus. Amen.